Ang kwento ay nagsisimula sa isang napakakakaibang mataas na paaralan kung saan ang mga estudyante ay sasailalim sa isang pagsasanay ng pagpapakasal. Ang kakaibang pagsasanay na ito ay isang bagong ipinatupad na kurikulum sa kanilang paaralan, at alam kong gusto mo rin ito. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang bawat estudyante ay magpapanggap na kasal at mamumuhay na parang mag-asawa. Ang iba sa mga estudyante ay nakakaramdam ng stress at kaba. Ngunit hindi gaya ng iba, si Jiro, isang walang kwentang at pangit na estudyante, ay hindi gaanong iniisip ito. Si Akari Wabi ay ang pinakamagandang babae sa paaralan, ngunit dahil sa kanyang hindi pala kaibigang ugali, hindi talaga siya gusto ni Jiro. Sa pagsasanay ng pagpapakasal, mas gusto niya si Shiori bilang kanyang kapareha. Ito ay dahil siya ang kanyang kababata at unang pag-ibig, ngunit taliwas sa inaasahan, si Jiro ay na-partneran kay Akari, ang pinakasikat na babae sa paaralan. Talagang gusto ni Akari na maging kapareha si Minami, habang si Jiro naman ay nais na si Shiori ang kanyang makasama. Kaya't sila'y napilitang magpanggap na masayang mag-asawa upang tumaas ang kanilang ranggo at makapalit ng kapareha na kanilang gusto. Matapos ang isang linggo, wala pa ring pagbabago sa relasyon ni Jiro at Akari, madalas silang magtalo kaya't hindi nagbabago ang kanilang mga puntos. Samantala, ang relasyon ni Minami at Shiori ay umuunlad, at ngayon ay mas malapit na sila kaysa dati, na nagdudulot kay Jiro ng kawalang pag-asa at pagdududa sa kanyang mga pagkakataon kay Shiori. Pagkatapos ng klase, inutusan sina Jiro at Akari na pumunta sa opisina ng guro. Ngunit tumanggi si Akari na sumama dahil may date siya kay Minami sa karaoke. Sinabi ng guro na hindi biro ang pagsasanay ng pagpapakasal, kailangan nilang makakuha ng magagandang grado dahil isa sa alang-alang ang kanilang mga puntos para sa kanilang pagtatapos. Habang nasa date sina Akari at Minami, biglang lumapit si Shiori kay Jiro. Sa pagkakataong yun, sinubukan ni Shiori na maging cute upang tawagin siyang muli ni Jiro sa kanyang unang pangalan. Ngunit dumating si Minami upang sunduin siya. Hindi pumayag si Jiro sa kanyang hiling dahil si Shiori ay nakapartner na ng iba. Habang naghihintay si Jiro na tumila ang ulan, dumating si Akari na may dalang payong para sa kanya. Pinataas din niya ang moral ni Jiro sa pamamagitan ng pagluluto para sa kanya. Nang natutulog si Jiro, biglang ginaisang siya ni Akari at inaya siyang manood ng horror movie. Natatakot si Akari sa ganitong uri ng pelikula ngunit para mapataas ang kanilang ranggo, naramdaman niyang kailangan niya itong panoorin. Gayunpaman, dahil labis na natatakot si Akari, iminungkahi ni Jiro na baguhin nila ang plano. Coincidentally, may isa pang ideya si Akari na iminungkahi ng kanyang mga kaibigan, naghanda siya ng matching pajamas upang magmukha silang mas magkasundo. Ngunit nang isusuot na nila ang mga ito, biglang nawalan ng kuryente. Sa takot, agad na kumapit si Akari kay Jiro upang makaramdam ng kalma. Nang medyo kumalma na si Akari, ginamit nila kung anuman ang mayroon sila para sa ilaw. Dahil magkasama sila sa ganoong sitwasyon, napabulala si Jiro na si Akari ay napakaganda. Napahiya si Akari at hindi tumugon, nagkunwaring natutulog kaya't inakala ni Jiro na hindi niya narinig ang kanyang sinabi. Ang mga pangyayari noong gabi ay naging kapaki-pakinabang. Si Jiro at Akari, na orihinal na nasa Rango E, ay umakyat na ngayon sa Rango B, habang sina Shiori at ang kanyang kapareha ay bumaba ng husto ang Rango dahil hindi maayos ang kanilang relasyon. Nang magkasakit si Jiro, lumabas si Akari upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Bilang paghingi ng paumanhin, tinawagan niya si Shiori upang alagaan si Jiro. Kahit na sariling desisyon nito ni Akari, tila nagsisisi siya at hindi mapigil ang isipin si Jiro. Samantala, labis ang saya ni Jiro dahil siya ay inaalagaan ng taong gusto niya. Ang sitwasyon ay nagpaalala kay Jiro noong sila ay nasa middle school pa. Sa panahong yun, inihanda na niya ang sarili upang ipagtapat ang kanyang damdamin, ngunit sa huli ay nagpasya siyang umatras dahil lilipat na si Shiori at hiningi nitong manatili silang magkaibigan. Nakita na ni Jiro ang kanilang mga ranggo na nagdulot sa kanya ng pag-aalala kaya't gusto niyang tulungan si Shiori. Nagpasalamat si Shiori ngunit hindi niya kailangan ng tulong dahil kasalanan niya na hindi siya sanay makibagay. Para sa kanya, mas magiging komportable siya kung si Jiro ang kanyang kapareha. Kahit na biro lang ang intensyon ni Shiori, patuloy na sinuportahan siya ni Jiro, naniniwalang kaya niya ito at sinigurado na magagawa niya ang kanyang mga kakayahan.
Kaya't magsusumikap din siya ng husto upang matupad ang kanilang mga hangarin. Upang mapalapit kay Minami, tinanong ni Akari si Jiro ng payo kung ano ang dapat niyang gawin upang maakit si Minami. Iminungkahi ni Jiro na gumawa siya ng bento. Sinubukan ni Akari na gumawa ng bento na babagay kay Minami, at ibinigay rin ito kay Jiro upang malaman ang kanyang opinyon. Nagustuhan ni Jiro ang pagkain, ngunit kung siya ang papipiliin, mas gusto niya ang matamis na pagkain. Hindi naman alintana ni Akari ang panlasa ni Jiro dahil iniisip niya na hindi gusto ni Minami ang matamis na pagkain. Kinabukasan, balak ni Akari na makipagkita kay Minami at ibigay sa kanya ang bento. Bago umalis, hiningi ni Akari kay Jiro na halikan siya bilang pamamaalam. Iniisip niyang makakatulong ito upang kalmeyin ang kanyang nerbiyos. Gayunpaman, habang papalapit si Jiro upang halikan siya, biglang dumating si Shiori at binigyan sila ng kanyang sariling lutong pagkain. Tila gumawa siya ng matamis na pagkain dahil hiningi ito ni Minami. Matapos malaman na gusto ni Minami ang matamis na pagkain, agad na sumuko si Akari at kinansela ang lahat ng kanyang mga plano. Dahil nagsumikap si Akari, sinubukan ni Jiro na pasayahin siya, ngunit nauwi siya sa pag-uusap tungkol sa kanyang hitsura, na parang lahat ng lalaki ay gusto siya. Dahil sa kanyang komento, naging curious si Akari kung si Jiro ba ay isa sa mga lalaking may gusto sa kanya. Kung oo, hindi niya alintana na palalimin ang kanilang relasyon. Hindi nakapagtimpi si Jiro sa ganoong tempting na alok. Anong gentle? Ilalabas ko na ang aking dragon! Ngunit naalala niyang may kani-kanilang silang gusto, kaya't nagdesisyon siyang tanggihan siya. Ito ang nagpalubha sa kanilang relasyon at muli silang bumaba ng ranggo. Nang malaman ni Shiori na bumaba ang ranggo ni Jiro, agad niya itong kinausap ng mag-isa. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Akari at binigyan siya ng payo kung paano sila maaaring magkabati. Matapos makipag-usap kay Shiori, nagdesisyon si Jiro na humingi ng paumanhin kay Akari. Sa kabilang banda, hindi naman masyadong sinisi ni Akari si Jiro, pakiramdam niya rin ay nag-overreact siya. Kaya't nagpa siya silang ipagpatuloy ang kanilang relasyon, at bukod pa rito, inamin ni Akari na medyo nagustuhan niya si Jiro. Ang kaibigan ni Akari na si Sachi ay umabot na sa ranggo tila seryoso ang kanyang kapareha sa pagsasanay kaya't maayos ang takbo ng kanilang pekeng kasal. Sa parehong oras, pinag-usapan nila sina Minami at Shiori. Ayon sa mga chismis, ayaw ni Minami na magpalit ng kapareha kaya't marami ang naniniwala na magtatapos sila ng magkasama. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Jiro na hindi niya kayang makipagkumpetensya kay Minami. Nang lumapit sa kanya si Shiori, sinubukan niyang kumpirmahin kung nais ni Shiori na magpalit ng kapareha. Samantala, sina Akari at Minami ay nasa storage ng mga gamit sa sports. Sa sandaling yun, tinanong din ni Akari si Minami kung balak ba niyang manatili kay Shiori. Agad na sumagot si Minami na maaaring mangyari yun hanggat hindi alintana ni Shiori. Plano niyang ipagpatuloy ang pagiging magkasama nila. Narinig ito ni Akari at siya'y napaluha, na pagtanto niyang mahal pa rin niya si Minami. Samantala, sinabi ni Shiori kay Jiro na hindi niya alam kung magpapalit siya ng kapareha o hindi, ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang maging kapareha si Jiro. Sa kasamaang palad, wala pa siyang pagkakataong pag-usapan ito dahil biglang dumating si Kei at sinira ang sandali. Gusto sanang sabihin ni Kei na magkasama sina Akari at Minami, ngunit hindi niya magawa dahil nasa likod lang nila ang dalawa. Sa huli, naghiwalay sila at naglakad kasama ang kani-kanilang mga kapareha. Nang tahimik ang silid-aralan, muling binanggit ni Kei si Minami. Sinabi niya kay Jiro na nakita niya sina Minami at Akari na naghahalikan. Kahit sinabi ni Jiro na wala siyang pakialam, kitang-kita pa rin ang selos sa kanyang mukha. Pagdating sa dormitoryo, aksidenteng nabanggit ni Jiro si Minami sa harap ni Akari. Dahil dito, nagtataka si Akari kung bakit niya binanggit si Minami. Sinabi ni Jiro na binanggit niya ito dahil alam niyang mas lumapit na ang relasyon ni Akari at Minami, hanggang sa puntong naghalikan na. Habang siya'y tumatawa, ipinaliwanag ni Akari na si Minami ay nag-aalis lamang ng dumi sa kanyang mata, hindi sila naghalikan, at nasasaktan pa rin siya dahil ayaw ni Minami na magpalit ng kapareha. Nang magsimulang umiyak si Akari, hindi na matiis ni Jiro na makita siyang ganoon, kaya't niyakap niya ito upang siya'y aliwin. Nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, sinabi ni Akari na hindi pa siya nakakahalik ng kahit sino,
Ibig sabihin si Jiro ang una para sa kanya. Habang nag-aayos si Akari ng kanyang mga damit, inisip ni Jiro na napaka-cute ni Akari, naisip niyang ano kaya ang pakiramdam kung sila'y tunay na mag-asawa. Pagdating ni Jiro sa paaralan, inatasan siyang maglinis kasama si Shiori. Hindi ito isang pagkakataon lamang, palihim na pinalitan ni Shiori ang schedule upang magkaroon ng pagkakataong makasama si Jiro. Samantala, nagsimulang maghinala ang mga kaibigan ni Akari na gusto niya si Jiro. Sinabi nila na kahit sino pa ang lalaki, susuportahan nila siya. Ngunit patuloy na itinanggi ito ni Akari at iginiit na gusto pa rin niya si Minami. Pagkatapos nito, hinanap ni Akari si Jiro sa kanyang silid-aralan ngunit hindi niya siya malapitan dahil nag-iisa siya kasama si Shiori. Sa sandaling yun, sinabi ni Shiori kay Jiro na yumuko at ipikit ang kanyang mga mata na parang hahalikan siya. Ngunit sa halip ay nagkunwari siyang nag-aalis ng alikabok, na naging awkward si Jiro. Sa pag-uwi, iginiit ni Akari na tawagin siya ni Jiro sa kanyang unang pangalan. Tila nagseselos siya dahil tinatawag ni Jiro si Shiori sa kanyang unang pangalan, habang siya, nakapareha ni Jiro, ay tinatawag pa rin sa kanyang apelyido. Ilang buwan matapos magsimula ang pagsasanay ng partner, nakaranas ng pagbaba sa konsentrasyon ang mga estudyante na nakaapekto sa kanilang mga grado. Nagdesisyon ang paaralan na magdaos ng espesyal na pagsusulit, ngunit dahil bibilangin ang mga puntos bilang magkapareha, ang mga may mababang marka ay kailangang kumuha muli nito ng magkasama. Akala ni Jiro, madali lang papasa si Shiori, ngunit nababahala siya na babagsak ang mga marka nila ni Akari dahil madalas siyang maglaro at hindi seryosong nag-aaral. Kaya't wala siyang magawa kundi hilingin kay Akari na mag-aral kasama siya. Gayunpaman, nang imbitahan ni Jiro si Akari na pumunta, gumawa si Akari ng iba't ibang dahilan upang maiwasan siya. Kailangan pang hikayatin ni Jiro si Akari hanggang sa wakas ay pumayag itong makinig sa kanya. Habang nag-aaral sila, walang kahirapan si Akari sa materyal, ngunit ang problema ay hindi siya interesado sa pag-aaral. Sa halip, sinubukan niyang akitin si Jiro na gumawa ng mga kalokohan sa halip na mag-aral. Ngunit matapos makatanggap ng kaunting papuri, naging mas motivated si Akari at nagpa siya na sundan ang kanyang landas. Ilang araw pagkatapos ng pagsusulit, tila mas masaya si Akari kaysa karaniwan, ngunit may isang bagay na nagpapaalala kay Jiro. Si Akari ay huminto sa pagtawag kay Jiro sa kanyang unang pangalan ng walang malinaw na dahilan at nagsimulang tawagin siyang Yakan o sa kanyang apelyido lamang. Naguluhan si Jiro sa biglang pagbabago at sinubukang alamin kung ano ang nangyayari kay Akari. Sa isang pagkakataon, nakita niya si Hamano na inaaminan ng pag-ibig ng isang mas batang estudyante. Malumana ay natinanggihan ni Hamano ang batang babae, na pagkatapos ay hiniling na tawagin siya sa kanyang unang pangalan kahit isang beses lamang. Nalaman ni Jiro na simpleng tawagin sa unang pangalan ang nagpapasaya sa batang babae. Mula dito, napag-alaman ni Jiro na maaaring ganito rin ang nararanasan ni Akari. Pagkatapos ng klase, ginawa nila Akari at Jiro ang kanilang karaniwang gawain. Habang tinutulungan ni Akari si Jiro na patuyuin ang kanyang buhok, pinag-usapan nila kung paano muling umangat ang kanilang ranggo. Sa mga oras na yon, tinatawag pa rin siya ni Akari na Yaken, habang huminto na si Jiro sa pagtawag sa kanya ng Watanabe, at nagsimulang tawagin siyang Akari. Ito ay ikinahiya ni Akari at nagpakita ng pagka-fluster. Samantala, sina Hamano at Shiori ay nag-uusap tungkol sa kanilang ranggo mula nang si Jiro at ang kanyang partner ay nasa ika-8 pwesto. Pinayuhan ni Hamano si Shiori na kumilos ng mas agresibo. Sinunod ni Shiori ang payo ng kanyang kaibigan at hiningian ng tulong si Jiro habang nasa klinika, na iminumungkahi na magpraktis silang maghalikan. Ngunit nang yumuko na si Jiro, biglang nagbago ng isip si Shiori. Sa mga sandaling yon, dumating si Sachi sa klinika, na ikinagulat ng dalawa, kaya't nagkataong naghalikan sila. Bagamat hindi sinasadya ang halik, nagdulot ito ng problema. Si Sachi, na nakasaksi nito, ay sinabi kay Akari, na nauwi sa maling pagkakaintindi at pagkabahala ni Akari. Hinintay ni Jiro si Akari na umuwi ngunit nakatulog na siya. Nang bumalik si Akari, sinubukan niyang gisingin si Jiro upang makatulog ito sa kanyang sariling silid. Ngunit dahil hirap gisingin si Jiro, tuluyan ng sumuko si Akari at nahiga na rin sa tabi nito sa isang napaka-revealang na damit. Kinaumagahan, isang bagong maling pagkakaintindi ang nangyari.
Nagkunwari si Akari na parang may ginawa si Jiro sa kanya, kahit na wala namang maalala si Jiro. Pinaniwalaan niya ito, na nagbigay daan kay Akari na asarin siya at alamin kung ano ang nagawa niya kay Shiori. Sina Sachi at Natsumi ay nakita si Shiori na nagtatapon ng basura. Dahil masyadong marami ang dala ni Shiori, nagpasya silang tulungan siya. Naroon din sina Jiro at Kei na tinulungan din sila. Dahil kakaiba ang kilos ni Jiro at Shiori, naging kainahinala si Sachi na may nangyayari sa kanilang dalawa. Dahil dito, nagpasya siyang tanungin si Akari kung ano ang nararamdaman niya. Nag-aalala sila na piliin ni Akari si Jiro, ngunit hindi pa rin nila alam kung ano ang nararamdaman ni Shiori. Kinabukasan, tinulungan ni Jiro si Akari na magsuot ng yukata. Dahil nahihirapan ito, sinabi ni Jiro na magsuot na lang siya ng karaniwang damit. Ngunit iginiit ni Akari na magsuot ng yukata bilang paghahanda kung sakaling makasalubong niya si Minami. Nang magtipon sila ng kanyang mga kaibigan, ibinalita ni Sachi na darating din ang grupo ni Minami. Inisip ni Akari na magagamit niya ang pagkakataong yun upang mapalapit kay Minami. Ngunit hindi nakarating si Minami. Habang papalapit si Akari, sinabi ni Taon sa kanila na abala pa rin si Minami sa trabaho. Pinilit ni Akari na magmukhang maayos hanggat maaari sa pag-asang makikita si Minami, ngunit nang malaman niyang hindi ito makakarating, nakaramdam siya ng kakaibang pag-on. Sa sandaling yun, inisip ni Akari na puntahan si Minami sa kanyang trabaho, ngunit nakita niya si Minami at Shiori na magkasama. Habang inakala ni Jiro na masaya si Akari, bigla siyang tumawag na umiiyak. Tinanong ni Jiro kung nasaan siya. Ngunit tinawag lamang ni Akari ang kanyang pangalan at mas humagulgul pa. Agad na lumabas si Jiro upang hanapin siya, ngunit natagpuan niya itong nasa pintuan na niya. Humingi ng paumanhin si Akari sa pag-alis ng maaga kahit na tinulungan siya ni Jiro na magsuot ng yukata. Sa sandaling yun, hindi na tinanong ni Jiro kung ano ang nangyari. Tinanggap niya ito ng maluwag, at sinabing, "Welcome back." Iyon ang eksaktong kailangan ni Akari, at hindi nagtagal, bumalik na ang kanyang sigla. Nang kumalma na siya, hiniling ni Akari kay Jiro na tawagin siya ulit sa kanyang pangalan dahil kapag tinatawag siya ni Jiro sa kanyang pangalan, parang nakakakuha siya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanilang partner practice. Nasa ika-13 pwesto na sina Jiro at Akari. Tila nagiging mahirap para sa kanila na marating ang rank A dahil marami sa mga mag-partner ang nagpas siyang mag-date ng opisyal. Nang si Jiro ay naliligo, biglang humingi ng tulong si Akari upang palayasin ang isang insekto. Natakot siya ng husto kaya hindi na niya alintana ang iniisip ni Jiro. Pati na rin ang paghingi niya kay Jiro na samahan siya sa banyo. Natural, nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Akari, ngunit dahil si Jiro ang kanyang kasama, pakiramdam niya ay maswerte siyang kasama ito. Pagkatapos nilang bumalik mula sa banyo, bumalik na sa normal ang kilos ni Akari. Hiniling niyang pakainin siya ni Jiro dahil bagong pinturahan ang kanyang mga kuko. Habang nakikita ni Jiro ang kasiyahan ni Akari, naisip niya kung nanalo kaya ito sa loto o ano. Pero tila gusto lang ni Aari na mapalapit kay Jiro. Sinabi pa nga niya na magsimula na silang mag-date. Sa isang sandali, sineryoso ito ni Jiro kahit alam niyang hindi naman seryoso si Aari. Kahit hindi naabot ni Hamano ang kanyang naunang layunin, sinuportahan pa rin niya si Shiori na mapalapit kay Jiro. Nang magkita sila ni Hamano, nagmungkahi pa siya ng magandang damit para kay Shiori upang madagdagan ang kanyang kumpiyansa. Ang pagiging maalalahanin ni Hamano ay nagpakita kay Shiori kung bakit maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Naniwala si Shiori na ang sinumang mapunta kay Hamano ay magiging masaya. Dahil sa interview ng trabaho ng kasintahan ni Hamano na si Traun, hindi siya nakasama sa hapunan. Plano din niyang ilabas si Minami para kumain, kaya't naiwan sina Shiori at Hamano na magkasama habang si Traun at Minami ay naghapunan kasama ang kanilang manager. Naghahanda sina Shiori at Hamano na manatili sa bahay ni Shiori, ngunit dahil bigla ang tinawag ng ina ni Hamano, hindi siya nakapagtuloy at kinailangang umuwi agad. Samantala, naghahapunan si Jiro kasama si Ko na nagrereklamo na hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang kasintahan, hindi tulad ni Joss na ika-13 sa ranggo. Sabay-sabay, dumaan si Shiori sa restaurant na kanilang pinuntahan, at takot sa anumang maling pag-aakala, agad lumabas si Jiro upang salubungin siya at ihatid pa uwi. Ilang araw bago ang summer break, biglang pinirmahan ni Kei si Jiro para magtrabaho sa restaurant ng kanyang kuya.
Bilang isang loner na walang karanasan sa trabaho, umalma si Jiro, pero nang marinig niyang magtatrabaho din doon si Shiori, naging excited siya na sumama sa part-time job. Pag-uwi ni Jiro, sinalubong siya ni Akari na naka-swimsuit. Ang swimsuit ni Akari ay napaka-revealing kaya hirap si Jiro na mag-focus habang kausap siya. Gusto namang malaman ni Akari ang opinyon ni Jiro dahil plano niyang magpunta sa beach kasama ang mga kaibigan. Tinanong ni Jiro kung may mga lalaki bang kasama dahil nag-aalala siya na baka wala siyang kasama. Ipinaliwanag ni Akari na pupunta siya doon para sa isang part-time job, at dahil gusto niyang magpakita ng mas maraming initiative dahil kasama din si Minami doon, naisip ni Akari na gumawa ng iba't ibang bagay para mapa-improve ang kanilang relasyon bilang mag-partner. Pero sa huli, hindi sila maghihiwalay dahil magtatrabaho din si Jiro doon. Pagdating nila sa beach house, inakay sila ni Minami para hindi sila mapunta sa maling kwarto. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng manager ang tungkol sa cafe na kanilang papatakbuhin, at hinati ang mga posisyon sa pagitan ng mga cook at server. Bago magdesisyon, tinanong ni Shiori si Jiro kung pipiliin niyang maging cook o server. Nang sinabi ni Jiro na pipiliin niyang maging cook, agad na nagdesisyon si Shiori na maging cook din, samantalang si Akari at ang iba pa ay napili bilang server. Naging excited si Akari dahil matututo siya ng direkta mula kay Minami. Bagaman nagtatrabaho sina Shiori at Jiro sa parehong field, hindi makalapit si Shiori kay Jiro para magkasama sila ng pribado. Upang maayos itinubukan niyang imbitahan si Jiro na mag-practice ng paggawa ng mga inumin at tinulungan siya ni Hamano sa pamamagitan ng pagdidistract sa sinumang maaaring mag-abala sa kanilang oras. Ang paggawa ng whipped cream drinks ay mas mahirap kaysa sa inaakala nila, at dahil ito ang unang beses ni Jiro, nahirapan siyang mailabas ng maayos ang cream, na naging sanhi ng pagsabog nito sa kanilang mga mukha. Nagpapatawa ka ba? Kahit magulo, tila nag-e-enjoy sila ng sobra na nagdulot ng pagkakasala kina Sachi at Atsumi sa pag-abala sa kanila. Sa oras ng break, inimbitahan ni Shiori si Jiro na pumunta sa isang lugar. Gusto niyang magtayo ng sandcastle tulad noong bata pa sila. Nang muling magsama-sama ang lahat, na-assign sina Jiro at Aari na mamili. Nagkataon na may promo para sa mga couple sa tindahan, kaya iminungkahi ni Aari na magpanggap silang magkasintahan upang makuha ang discount. Gayunpaman, napasama ang loob ni Aari dahil hindi umasta si Jiro na parang boyfriend niya. Nang pumunta si Jiro upang kunin ang kanilang order, ilang mga lalaki ang nag-flirt kay Aari. Sinubukan silang pigilan ni Jiro pero hindi sila nakinig dahil akala nila ay magkaibigan lang sila. Ipinaliwanag ni Jiro na si Akari ay asawa niya, na nagpatigil sa mga troublemakers sa pang-aabala kay Akari. Gustong-gusto ni Akari ang ipinakitang pagiging lalaki ni Jiro, pero naiinis siya dahil palaging nag-a-apologize si Jiro sa lahat. Pagkatapos nilang bumalik sa beach house, nag-relax sila sa hot springs. Ang pagiging mag-isa sa labas kasama si Aari ay nagpakaramdam ng discomfort kay Jiro dahil natatakot siyang baka may makakita sa kanila at mag-umpisa ng tsismis. Samantala, nagmakaawa si Akari kay Jiro na umasta ng normal dahil nalulungkot siya kapag palaging iniiwasan siya ni Jiro. Ngunit nang magkasalubong sila ng iba, nagpatuloy pa rin si Jiro sa pag-iwas. Dahil dito, agad na tinanong ni Akari si Jiro na mag-usap sila sa dalampasigan. Kahit hindi alam ni Jiro kung ano ang mali niyang ginawa, agad siyang nag-apologize, na nagpagalit kay Aari. Tinawag ni Aari si Jiro upang ipakita sa kanya ang kanyang swimsuit, na ginawa niya upang palakasin ang loob ni Jiro. Gusto ni Akari na hindi pansinin ni Jiro ang opinyon ng iba at umasta na parang nasa bahay lang sila. Hindi rin gusto ni Akari na makita si Jiro na malapit sa ibang mga babae. Dahil sa pahayag na ito, naisip ni Jiro na nag-aasta si Akari na parang selos na girlfriend. Nang mapagtanto ito, nahihiya si Aari at agad na nagsabi na ayaw niyang tratuhin siya na parang kabit. Dagdag pa ni Akari, gusto rin niyang makilala si Jiro ng mas mabuti habang magkasama pa sila. Gustong malaman ni Shiori kung ano ang nangyari sa pagitan ni Jiro at Aari pero wala siyang dahilan upang magtanong. Samantala, binaliwala ni Aari ang mga nangyari noong gabi bilang biro lang kaya walang nakaramdam ng awkwardness. Kinabukasan, nagpaplano ang mga part-time workers na mag-hold ng courage test. Sinabi ni Shiori kay Jiro na sasali rin siya pero ayaw niyang maging pabigat sa kanyang partner dahil iniisip niyang masyado siyang matatakutin.
Sinagot ni Jiro na kung sila ang magka-partner, hindi na siya kailangang mag-alala. Bilang matagal ng kakilala, hindi kailanman iniisip ni Jiro na pabigat si Shiori. Dahil dito, labis na natuwa si Shiori, at sa sobrang saya, aksidenteng sinabi niya na gusto niya talaga iyon kay Jiro. Bilang kanyang pinakamalapit na kaibigan, inalok ni Kei na siya ang mag-partner kay Shiori. Nagsanib puwersa si Kei at Hamano upang alamin ang draw ni Shiori at i-match siya kay Jiro. Tinanggap ni Jiro ang tulong. Dagdag pa, gusto rin niyang magka-partner sina Akari at Minami, at nangako ng double reward. Kinagabihan, nagsimula na ang courage test. Pagkatapos ng ilang sandali, natakot si Aari at gustong sumuko agad. Para makapagbigay ng sense of security, sinubukan ni Mami na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit habang naglalakad sila, napagtanto ni Aari na nahulog ang kanyang telepono sa daan. Hindi nagtagal, inireport ni Minami na nawala si Aari. Labis na nag-alala ang kanyang mga kaibigan, pero dahil nagsimulang umulan, bumalik silang lahat sa lodge maliban kay Minami na naghanap kay Aari. Hindi makapaniwala si Jiro na mananatili lang siya, kaya't nagpasya siyang hanapin si Aari kahit na lalong lumalakas ang ulan. Hindi alam ni Akari kung paano bumalik kaya't umaasa siya na hahanapin siya ni Jiro. Ngunit sa halip, natagpuan siya ni Minami, na nagdala ng labis na kahihiyan kay Akari. Samantala, napanatag si Minami dahil alam na niya ang nararamdaman ni Akari para kay Jiro. Dahil dito, banayad niyang tinanggihan ang damdamin ni Akari, at ipinaliwanag na hindi niya kayang suklian ang kanyang nararamdaman dahil may iba na siyang nagugustuhan. Bagaman tinanggihan, masaya si Akari na nagustuhan niya si Minami. Ngayon, desidido na si Akari na seryosohin ang paghabol kay Jiro. Ngunit gabing yun, naunahan na siya ni Shiori. Sa ulan, magkasama sina Shiori at Jiro, at hinalikan siya ni Shiori dahil nagbago ang taong mahal niya. Nanalangin si Akari na magkaroon siya ng pagkakataon na makasama si Jiro, habang si Shiori ay nag-iisip tungkol sa mga nangyari kanina. Bagaman naging matapang si Shiori upang umusad, hindi pa rin niya naipahayag ang tunay niyang damdamin. Hindi rin naiintindihan ni Jiro kung ano ang ibig sabihin ng mga ginawa at intensyon ni Shiori. Sa halip na mag-stress tungkol dito, nagpasya si Jiro na lumabas at maghanap ng ibang bagay. Habang nasa bookstore, nagkataon na nakita niya si Shiori. Labis na natuwa si Jiro na makita siya muli, pero natakot din siya na baka maging awkward sila dahil wala siyang topic na pag-uusapan. Nang imbitahin siya ni Shiori na dumaan sa practice house niya, gusto pa rin ni Shiori na mag-usap sila habang hinihintay tumigil ang ulan. Ang pagiging magkasama ni Shiori ay nagdala ng labis na kaligayahan kay Jiro, kaya't palihim niyang pinapanood siya, na nagdulot ng awkwardness kay Shiori. Habang sila ay nagse-selfie, naisip ni Jiro na oras na upang umusad, ngunit agad niyang binago ang isip nang makita niya ang larawan ni Aari sa kanyang telepono. Sa ibang araw, inimbitahan ni Aari si Jiro na mag-date dahil sa biglaang imbitasyon, nagsuspecha si Jiro na baka nagpapatawa lang si Aari. Pero kung seryoso ang imbitasyon, hindi niya kayang tumanggi kaya't nagpasya siyang pumunta at hintayin siya sa meeting spot. Dahil sa tagal ni Akari mag-ayos, medyo late siya dumating. Hindi nakapagreklamo si Jiro dahil ang damit ni Akari ay sakto sa kanyang panlasa. Ngunit nalito siya kung bakit nag-effort si Akari sa kanyang hitsura, lalo na't dati ay hindi naman siya gaanong nag-aalala tungkol dito, lalo na kapag kasama si Jiro. Sa kanilang date, binisita nila ang ilang cafe at nagpunta sa shopping mall. Matapos ang buong araw na magkasama, halos nakalimutan nila na hindi pa sila nakakapunta sa shrine. Nang papunta na sila sa shrine, nagkataon na nakasalubong nila si Shiori na plano din magpunta sa shrine. Dati nang magkasamang bumisita sina Akari at Shiori sa shrine, kaya humingi si Shiori na sumama sa kanila at iminungkahi na makipagkarera patungo sa shrine. Sa shrine, nagdasal sila para sa isang smooth na relasyon sa kanilang mga partner. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mga high-quality recaps kagaya nito.